Alright. So praise God, pa rin po ang Diyos. Yan, sa bawat isang naririto, maraming salamat po, pati po sa mga nanonood sa live stream. Natutuwa po for sure ang Diyos habang pinagmamasdan po ang bawat isang nagpupuri sa Kanya, sumasamba, at willing na matuto mula sa Kanyang mga salita. So, gusto ko po muna sanang batiin ng good morning ang bawat isa. Good morning po. Yan. Meron po ba dito na na pagkagising niya, parang pakiramdam niya nasa langit na siya, kahit mainit. Kasi ngayon ay summer na. At pagka summer, gusto nating magbabad sa tubig. Kahapon nga po, mga bandang hapon na yun, pero ramdam ko pa rin talaga yung bagsik ng init. Talagang nanunuot sa aking buto. Although, malapit na talaga sa buto yung akin. Pero, alam niyo guys, na ang ating Diyos ay mabuti dahil nilikha niya ang araw. Naglagay siya ng init. Kasi, what if kung tayo ay hindi na iinitan? Ano kayang kalalabasan natin? So, minsan may mga season na gusto natin tag-ulan or taglamig. Minsan naman gusto natin mainit at pabago-bago ang season, pabago-bago ang temperatura. Pero sabi nga, all things work together for good. Kaya, lahat tayo iba-iba ng personality. Lahat po tayo may iba't ibang way of thinking. But God says, all things work together for good. So pasalamatan po natin ng Diyos dahil magkakasama po tayo. At I hope na meron nilagay ang Diyos sa ating puso na desire to know Him better, to have a deeper level of relationship with Him. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, malaya po kaming makalapit po sa iyo dahil po sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Buong puso po kami nagpapakumbaba at ina-acknowledge kung gaano ka po kabuti sa aming buhay. Ikaw po ang lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng naririto. Ikaw po ang lumikha sa amin. Iningatan mo po kami mula pa sa sinapupunan ng aming pong ina. At ikaw po ang nagbigay sa amin ng pagkakataong mabuhay, masaksihan ng ganda ng iyong nilikha, masaksihan kung gaano kaganda ang plano mo po sa amin. Ikaw po ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagsubok, kami po ay nakakabangon pa rin, kami pa rin po ay nagpapatuloy dahil po iyon sa iyo. Kahabagan mo po kami, Panginoon, kung may nasumpungan ka pong kasalanan sa aming puso, karumihan sa aming isip. Kung ang aming pong mga salita ay nabahiran ng mga bagay na hindi magaganda, dalangin ko po, O Diyos, na ang kapatawaran mo po para sa amin ay patuloy po naming maranasan. Nawa po ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos sa bawat isa. Ikaw nawa po ang maihayag na sa aming pag-aaral kami po ay totoong matuto. Ikaw po mangusap sa espiritu ng bawat isa. Ikaw po ang mag-transform ng buhay po namin nang naayon po sa iyong kalooban. Wala po kaming may pagmamalaki sa iyong harapan. Kung meron man po, ito ay ang kabutihan at ang mga bagay na ginawa mo po sa amin. Kaya Lord, ikaw po ang siya magturo. Ikaw po ang siyang manguna. Ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw po ang siyang madakila sa umagang pong ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Yan. So, sa ating pong pag-aaral, alam ko po na
Dahil summer, marami ang gustong magpunta sa dagat. Yung iba, ilog, swimming pool. Meron po diyang ilog. So, in our travel, we need transportation. Tama po ba? Meron po ba nakakapag-teleport dito with an instant? Gusto kong pumunta sa Boracay. Nasa Boracay na. Wala pong ganun. Kailangan po natin ng vehicle. At sa pang-araw-araw po nating buhay, we use transportation para mailipat tayo from point A to point B. At minsan sa mga nagtratrabaho, ayaw nating laging bumabiyahe. Nakakapagod po. At kung sakaling meron pong available na trabaho na malapit lang, yun yung pipiliin natin. Kasi sobrang hirap mamasahe at sumakay sa transportation. Pero may mas mahirap pa po doon. At medyo related po yun sa pag-aaralan natin. Naniniwala po ako na hindi lang po ako yung gano'n ang situation na pinagdadaanan. Alam ko po, at sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay ligawin. Opo, you heard it right. Ako po ay ligawin. So, pag inisip nating ligawin, no, attractive, hindi po yun yung tinutukoy ko. Nung bata pa lang po ako, nakikwento na sa akin ng magulang ko na one time, hindi na nila ako mahanap. Nawala po pala ako. Bata pa po ako nun, nawala. So mostly, sa mga kaibigan ko, alam po nila to, para po akong kabuti. Nandiyan, mamaya ay nawawala na. At kahit po ngayon, may mga instances, nararanasan ko pa rin pong maligaw. Kaya nga po ako ligawin. Dahil kadalasan ako po ay naliligaw. One time, meron pong, sa OCC po ito sa OCC. Kami po ay pinapunta sa Cardona. Sa Cardona. Magkakasama ko po kami ng mga volunteer teacher at head po ng Children Department. At papunta po kami ng Cardona. But sadly to say, nakalampas po kami ng Cardona. Papunta na po kaming Morong. Ganon din po nung college ako. Ang sarap po kasing matulog sa biyahe. Nag-aaral po kayo ng masipag kunwari. Pagod kayo kunwari. Tutulog po kayo sa jeep. At ang bababaan po ninyo ay Taytay. Pagkakita po ninyo, nasa Binangonan na kayo. So have you experienced that? Di ba? Sobrang hirap pong maligaw. Sobrang hirap pong maging ligawin. Okay. So tayo, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa pagbabasa ng ating salita, ng salita ng Diyos. Sa Lucas, chapter 15. Verse 1 to 7. Maganda po ang pag-aaralan po natin ngayon. Lucas chapter 15, verse 1 to 7. So hanggang 3 pa lang po yung nasa slide. Sabay-sabay po nating basahin. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila,
ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay nag-blackout, ayan, ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. Salamat po sa salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Just to give you the context of the story dito sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7, meron po dyan mga tauhan which is si Jesus Christ, yung mga lost which is yung mga niningil ng buwis at mga itinuturing na makasalanan sa lipunan at mga pariseyo. So si Jesus ay kausap niya ang mga maniningil ng buwis, ang mga tinuturing na mga makasalanan. Ibig sabihin, nag-i-engage si Jesus, ni-reach out niya po itong mga tinuturing na lipunan na salot, walang kwenta, pariwara. Ganun po ang tingin nila doon. Pinangdidirian sila ng mga tao dahil sa alam nila kung ano ang kanilang mga nagawang, mga pagkakamali. Ang mga maniningil ng buwis, sa kultura po nila ay tinuturing na mga magnanakaw dahil sila'y nang naniningil ng higit sa dapat nilang singilin na buwis. At ang mga makasalanan ay tinuturing nilang marumi, pinangdidirian, hindi pinakikitunguan. There is a culture in the Israel na kapag ikaw ay makasalanan, outcasted ka. And how does it feel? What if nandun tayo sa panahon nila at tayo yung maniningil ng buwis, tayo yung mga nalantad ang mga kasalanan at mga pagkakamali, at ayaw sa atin ng tao. Ano ang pakiramdam natin? We feel lost. We feel not belong. At meron pong mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na naninirahan na sa templo, memorize ang Pentateuch, ang law of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy, at iba pang mga kasulatan na sinulat ng mga propeta, at sila ay nag-claim na servant sila ng Diyos, but yet, hindi nila kinikilala si Jesus. Sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, pero hindi nila kinikilala si Jesus. In fact, na etong mga pariseyong ito at etong mga tagapagturo ng kautusan, galit na galit sila kay Jesus to the point na gusto na nilang ipapatay si Jesus. See? So, there would be an instance na yung mga tao na dapat ay kasama natin, kakampi natin, yung pa yung naging palaban. Si Jesus ay anak ng Diyos. He is serving God the Father also. Pero hindi sila match ng mga Pharisees at ng mga tagapagturo ng kautusan, mga Saduceo. Pwede pa po pala yung ganun. At bakit na po ba galit na galit itong mga
Pariseyo na to. Dahil ang tingin nila, sila ay banal. Self-righteousness ang kanilang problem. Nawalan na sila ng heart para sa mga lost. Which is yun ang meron si Jesus. He has the heart for the lost. So, naintindihan na po natin ang context nito. Nagbigay ng talinhaga si Jesus para maunawaan ng mga Pariseyo at ng ilang mga Hudyo na si Jesus at ang Ama ay may great concern sa mga taong nawawala. Kaya niya sinabi ang talinhaga ng nawawalang tupa. Alam ko po, very familiar na kayo dito sa kwento pong ito na meron nga pong 100 sheep at yung isa ay nawala. So, mahirap po mawala. Ako po, naligaw ako dahil unaware ako kasi natutulog po ako. At nung bata po ako, somehow distracted po ako sa mga nakikita ko sa paligid at kung kani-kanino po ako sumama, kaya hindi na ako makita ni Mama. Nawala na po ako. Ngayon, hindi ko na exactly maalala kung paano po nila ako na-retrieve. Pero ang alam ko, once I was lost, but now I am found. So yun po ang ating pamagat. We are lost, but found. We are like sheep. Huwag niyo masyadong diinan. We are like sheep. Para po tayong tupa. Okay na sana kung tupa kasi yung representation of tupa, maamo, hindi mabangis, sumusunod, pero merong isa. Ang tawag nga nila dito ay black sheep. Pero palagay ko hindi siya black. Tinawag lang siyang black kasi naiiba siya. Unique siya. Somehow, baka itong tupang ito, distracted. Kaya naligaw. Baka po itong tupang ito, tutulog-tulog. Kaya nung tinawag na, naiwan. Tapos hinanap niya, at along the way na kanyang paghanap sa kung nasaan yung kanyang pastol, malayo na pala siya. At nandun na siya sa valleys of death. So sabi nga doon, we are like the lost sheep. Have you experienced this? Na meron kayong goal, talagang nag-grind kayo. Alam natin na hindi naman tayo lahat dito tamad. For some instances na nararamdaman natin ng katamaran, pero mostly, we are doing our best to achieve a certain goal. To achieve a certain, place na gusto nating puntahan. At sobrang busy natin. At sobrang distracted natin. But somehow, in our hearts, pakiramdam natin, it doesn't matter. Pakiramdam natin, we are lost. May mga question tayo sa isip natin na para dito ba talaga ako? Why I am here? Tama bang nandito ako? Tama ba tong ginagawa ko? Saan ba talaga ako pupunta? Saan ba talaga ako patungo? Nabuo na po ba sa question natin yung ganito? Na at some point of our lives, we are seeking for
answer. Why I am here. At alam nyo kung ano yung nasa pinakaloob ng mga taong nagtatanong niyan? Ganito. Is there somebody, is there anyone who can save me out of it? Mahirap po yun eh. Na nandun tayo sa lugar, nagtatrabaho tayo, pero parang ang tingin natin, what's the point? Tapos, gustong-gusto natin na makakita ng kung sino man na ililigtas tayo mula doon. Just like the tax collector. Just like na mga makasalanan. Kasi yung mga makasalanan na to, iba, nahuli sa pakikiapid. Yung iba ay gumagawa talaga ng mga krimen. Yun din yung feeling nila. We are lost. And we need the Savior. We need somebody na makikinig sa amin despite na meron kaming mga ganito. Kasi yung concern namin, yung iba, walang pakialam. So, kailangan nila ng someone na maiintindihan sila. We are like the lost sheep. Kapag ang isang tupa napunta sa isang lugar na masukal, pag sinabing masukal, madilim para mapanganib, let's say, nasa isa tayong gubat at ikutan ng bundok. At yung dulo, hindi natin alam kung ito ay bangin. Di ba? Pag nakarinig kayo ng ungol ng asong gubat, anong feeling? Yung pumunta nga sa CR, may kumalansing na kung ano eh. Iba na yung feeling natin. How much more yung tupa na hindi siya familiar dun sa lugar na yon? Madilim, may kung ano-ano siyang naririnig. Yung tupang yun, very confused. Ang daming battle sa isip niya. Na, possible, ito na ang aking katapusan. This is the end. Anytime, pwede akong sugurin ng kung anumang hayop na lalapa sa akin. Baka merong mga kalaban na i-harm ako, i-injured ako, at ang worst ay patayin. Ang lost sheep, feeling niya, siya ay endangered. Pagka-lost. So, the lost sheep is looking for someone that will protect him or her. Kung babae man o lalaki yung tupa, doesn't matter. Basta tupa siya. Naghahanap siya ng kung sino man na pwede siyang protektahan. So, nakikita po ba? Ayan, okay. Ang lost sheep ay naghahanap ng way pabalik sa kanyang tahanan. Home is very different from house. House is a building. Pwede kang pumunta at magkaroon ng maraming bahay, pero hindi natin mararamdaman na tayo ay nasa isang tahanan. Magkaiba po yun. Pag sinabing tahanan, it is a place we can rest. It is a place we can feel that we belong. It is a place we can be ourselves. Di ba most of the time, tayo kapag may mga kaharap tayong ibang mga tao, we have different personalities and that's okay. Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo mag-a-adjust sa kung sino ang kausap natin. So we have this different personality na kailangan nating ipakita sa iba,
Pero pag tayo ay nasa comfort zone na natin, nasa ating tahanan, you are very, very different. Kung kunwari, medyo medyo timid ka, ganyan. Pag controlled ka, composed ka, pag nasa harapan ng maraming tao, pero pag nandun ka na sa iyong tahanan, lumulundag-lundag ka na, sumasayaw-sayaw ka na. Meron po ako mga nakikitang ganun. At minsan, ganun din po ako. Lalo na pag di ako komportable sa tao, talagang professional ka muna. Pero pag comfortable ka na, medyo lumalabas ng konti yung kulit mo, there is a place like home. And the good news is, kahit tayo ay naliligaw, merong hope. So the lost sheep is longing for someone who can supply his need. Ang tupa, kapag po siya ay naliligaw, limited ang resources. Walang magpapaligo sa kanya. Walang magpapakain sa kanya. Anong kakainin niya doon? Kung siya ay siya ay napunta sa wilderness, kainin mo ba ng tupa ang cactus? Hindi po, di ba? So, kailangan may magpakain sa kanya. Kailangan mag-provide. May mag-supply. May mag-sustain. Yan po ang hinahanap ng lost sheep. At nangyari na rin po ba ito sa atin? Na minsan, nag-desire tayo na meron po bang mag-protect sa akin so I can feel that I'm safe? Meron po bang someone na magtuturo sa akin ng daan pabalik sa aking tahanan? Meron po bang someone na magbabalik po sa akin para ako ay maging totoo sa aking sarili? Kagaya nga po na nabanggit ko, there is a hope. Merong pag-asa dahil nandyan si Jesus. Next slide po. But we have a good shepherd who sees us worthy to be saved. Ito pong mga tax collector na ito, kung mapansinin natin, ayaw sa kanila ng mga tao, kinokondem sila ng ibang mga tao. Hindi nakikita na itong mga taong ito na naligaw, na itong mga maniningil ng buwis na ito ay nangangailangan din. At worth it sila para iligtas. Kasi nga gusto na nila na itong mga taong ito mamatay na. Di ba? Ganon ka-cruel ang mundo. Kaya nga sabi, di ba sa Bible, sa John, di ba? Jesus Christ is not here to condemn us, but to save us. Alam niyo po, napakahirap makondem. Napakahirap maramdaman na you are being judged to the point na parang alam na alam nila kung ano yung susunod mong buhay na wala ka nang ibabangon pa. But Jesus sees you from the very beginning up to eternity. Ganon niya tayo tinitingnan. Because He is a good shepherd. Sabi sa John chapter 10, verse 10, kaya lamang naparito ang magnanakaw upang pumatay, magnakaw at wasak. Yun yung intention ni Satan. At nag-i-influence siya ng mga tao or gumagamit siya ng iba't ibang klase ng tool para gawin iyon. Pero ang sabi, naparito si Jesus, siya mismo ang nagsasabi, naparito siya upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. It doesn't mean na yung tupa na yon ay mabait. Bakit? Kasi minsan yung tupa na yon ay ligaw pala.
Hindi niya pinipili, ikaw ililigtas ko, ikaw ililigtas ko. Hindi po ganun si Jesus. Ang Savior natin ay nag-sacrifice for all. Lahat ay minamahal niya. Siya ay namatay para sa lahat. Pero kakaunti ang naniniwala na ginawa niya iyon para sa atin. At kakaunti ang tumatanggap sa Kanya na kailangan natin siya. There is a good shepherd who sees us worthy to be saved. Nung sinabi niya, balikan po natin dun sa verse na Lucas chapter 15 verse 4. Yan, kabila. Kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Sinasabi niya dito na mahalaga ang tupa. Lalong-lalo na dito po sa verse na to. Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Pag sinabing hahanapin hanggang sa ito'y matagpuan, persistent. Persistent. Hindi sumusuko na hanapin ang nawawala. Bakit hindi siya sumusuko? Kasi alam niya na kahit isa lang yon na nawawala, napakahalaga nun. Ibig sabihin, Jesus sees our worth. Kung minsan, disappointed tayo sa sarili natin. Minsan, discouraged tayo na, am I doing it right? I mess up. Nagkamali ako. Pero hindi nabago ang worth natin sa paningin ng Diyos. Let's say meron akong 1,000. Akong nagpagal para kitain yung 1,000 at nahulog sa kung saan man. Hindi ibig sabihin na nadumihan niya natapakan or kung saan man nahulog yun, nawala na ang halaga nun. Na sige, okay lang yan. Marami pa naman akong 1,000. So, di ba may ganun tayo mentality pag piso, bahala na yan. Pero pag 1,000, no way! 1,000 yan eh. Pati yung piso, sige, okay lang. Kung sino man makapulot yan. Lalo na pag 25. Kasi alam natin kung anong worth. Jesus sees our worth. Nakita niya tayong very precious. More than a coin. More than a treasure. Na para maintindihan natin kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos, pinambayad niya ang kanyang sariling buhay. Sino po tayo? Pag tiningnan natin sa perspective ng Diyos, siya ay higit na malaki kaysa sa kalawakan. Ang lupa ay kanyang tungtungan. Footstool. Gaano tayo kaliit sa paningin ng Diyos? Kung ang mga bituin ay hinahawakan niya sa kanyang mga kamay, gaano tayo kaliit sa paningin ng Diyos? Baka mas maliit pa tayo sa atoms. Pero binabantayan niya tayo. Hinahanap niya tayo pag tayo nawawala. Kung kailangan nating magbayad na hindi natin magawang magbayad, binayaran niya tayo. Imagine that. Jesus sees our need. Bakit ganyan ka-eager ang Diyos? Nahanapin ng nawawalang tupa na hindi siya titigil hanggang sa ito'y mahanap. Kasi alam niya na merong kailangan yung tupa niya na siya lang ang makakapagbigay. Na kapag ang tupang yon ay hiwalay sa kanya, yung tupa na yun, mapapahamak, magugutom, at possible mamatay. So malinaw na naiintindihan ng Diyos
kung ano ang kailangan natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, di mo ako naiintindihan na kailangan ko to. Naiintindihan niya kung ano yung kailangan natin. At alam niyo kung bakit hindi tayo, kung bakit minsan nasasabi natin yung mga ganong bagay. Bakit? Kasi yung hinihingi natin, hindi natin talaga kailangan. Automatically, pag kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Alaman natin na kailangan natin or hindi. Kasi siya ang higit na nakakaalam kung ano ang ating kailangan. Jesus sees that we belong to Him. Alam ng Diyos na tayo ay para sa Kanya. Na dapat tayo ay kasama niya. Hindi kasama ng mga asong gubat. Hindi kasama ng ibang mga, ano ba yun, Komodo dragon. Ewan kung nangangain ba yun ng tupa. O buhaya. Leon. Kasi hindi mo pwedeng pagtabi ng tupa, tapos yun. Matik yun. Food trip ang labas. Alam niyo po yun? Pinagsama niyo yung leon tapos yung tupa. Nakakita na po kayo ng ano bang tawag nito? Palaka, tapos ipis na pinagsama. Mahulaan niyo na po ba kung anong mangyayari? Ang susunod na kabanata, alam po ninyo, nakakainin ng palaka ang ipis. Hindi po kakainin ng ipis ang palaka. Kahit gaano pa yan ka, liit. Tandaan po natin yun, ha? So, alam ng Diyos na tayo ay para sa Kanya. At kapag tayo hiwalay sa Kanya, may kulang. Jesus sees our pain. Ayun na, siguro nasa imagination ng pastol, no? Nawawala yung kanyang tupa. Nasugatan na kaya yung yung tupa ko, inalagaan ko yung tupa ko na yun. Di ba nga yung aso, pusa, pagka, awang-awa tayo. Paano pa kaya yung pastol na nagalaga ng tupa? Kasi hindi naman nangangagat ang tupa. Pusa, nangangagat Nangangalmot. Aso, nangangagat, nangangalmot. Magbabayad ka pa pang anti-rabies. Pero yung tupa, nawala lang. Nawala lang. So, Jesus sees our pain. Jesus sees our struggles. So, meron pala. Yung tanong natin kanino, meron ba? Meron pala. There is a good shepherd who loves us the most. Ngayon, yung tupa, nandun pa rin sa kinalalagyan niya. Nisip pa lang siya ng shepherd na ililigtas. But believe the truth that we can be found. Nothing is too hard to our Lord. So, feeling niyo ba stuck na kayo sa disyerto? Feeling po ba ninyo stuck na kayo sa valleys of death? Believe in the truth that we can be found. Jesus is intentionally looking for us to be saved. Yun yung assurance. Why we believe? Dahil merong nangako na alam natin na hindi nagkakaroon ng pagkukulang. Napako siya, pero yung pangako niya, hindi napapako. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin
para sa nawawalang tupa. So there is assurance that we can be found. Jesus can bring us home. Para may padama niya, you are safe. You are free to be yourself. You are not in bondage anymore. You will be supplied na hindi ka mangangamba. Dahil alam mong nandun ka sa tahanan at pastulan ng iyong pastol. Jesus can restore us and make us whole again. So alam ni Jesus na at some point, we can be bruised, magalusan, masugatan, mapilayan. Balik po tayo dun sa verse ng Lucas chapter 15 verse 47. Sabi dito, kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Sometimes, nagkakaroon tayo ng broken limbs. Nahihirapan na tayo lumakad. Sobrang pagod. Alam niyo po yung pakiramdam na nag-hiking kayo, naglakad kayo ng sobrang mahaba dahil hindi niyo alam kung saan po kayo pupunta, ang mga paa niyo'y namamanhid na yung tuhod niyo, pag ginanon niyo ng konti, didiretso na eh. Na-experience niyo na po ba yung ganon? Nasa sobrang pagod, na parang pilay na kayo, nahihirapan ng maglakad. At ang sabi dito, masaya niya itong papasanin. Di ba minsan yung mga magulang natin, pag tayo ay nahulog mula sa mataas na lugar, galit eh. Galit. Ba't ka umakyat dyan? Nagalit. May palo ka. Pag uwi natin ng bahay, palo ka. Pero si Jesus, masaya siya eh. Papasanin tayo, gagamutin tayo, aayusin tayo. He will gonna restore us and make us whole again. Di ba? At some point of our lives, pakiramdam natin kulang. Shattered into pieces. But Jesus can make us whole again. And that is the truth. And Jesus is very delighted to give us what we need. Pwede po bang i-flash natin sa screen kahit sa sa Bible app o Bible website. John chapter 14 verse 13 to 14. I-adapt ko lang mo yan. Juan chapter 14 verse 13 to 14. Yan. Pansinin po natin ito mabuti. Si Jesus ang nagsalita, at anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. So gustong-gusto ni Jesus na tayo'y humingi sa Kanya. Masaya siya na magbigay. Hindi siya napipilitan. At anuman daw pong hilingin natin sa pangalan ni Jesus ay Kanyang gagawin. Anong purpose? Para maluwalhati ang Ama sa pamamagitan niya. So, there is hope. There is Jesus. Dahil naintindihan natin na even pala tayo ay naituring na kagaya ng maniningil ng buwis,
makasalanan o yung mga kagaya ng prostitute na huli sa pangangalunya. Sobrang kahiyahiya nun. There's still hope. Kahit lost na, kahit sobrang worst na ng ating buhay, kaya niya pang i-restore. At kung naiintindihan natin to, baka at some point ng buhay natin, may makita din tayong ibang kagaya natin. Next po. If somebody is lost, let them believe in Jesus. Hindi lang makilala, kundi maniwala. Let us introduce that there is a good shepherd whose name is Jesus. Kasi kailangan din nila si Jesus. Everybody needs Jesus. Huwag na po nating i-stereotype na ikaw mabait ka, ikaw masipag ka, ikaw mukha kang adik, ikaw ganyan. So, ikaw hindi mo kailangan si Jesus. Kasi pag sinabihan kita, baka hindi mo tanggapin. Our goal is to help somebody na lost, na introduce si Jesus para baka sakali na pagka narinig po nila na merong pag-asa, panghawakan po nila yon. Hindi tayo obligado na baguhin ang buhay ng ibang tao. Hindi tayo obligado na sila ay mabago ang isip. Pero gusto ng Diyos na gamitin tayo para sabihin na merong pag-asa para sa kanila, na para sabihin na kahit ikaw ay nawawala, kahit sira na ang buhay mo, meron Jesus na nagmamahal sa iyo, ikaw ay ibabalik niya sa tunay na tahanan at aayusin ka niya at gagawing buo muli. Nakita niyo po yung heart? Huwag po tayo maging pariseyo na nagagalit kapag may nakita tayo na papasok sa church, tas parang iba yung aurahan, parang maangas, parang nakakatakot, parang notorious. Let us accept them, not their wrongdoings, but accept them kung paanong in-accept ni Jesus, nag-engage si Jesus, ni-reach out ni Jesus, itong mga nawawala. Let us have a heart like Jesus. So I am praying and also hoping na mag-sing in po ito sa akin, na kung ako ay once lost but now found, sila din pwede. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Amin pong Ama, naunawaan po namin na kahit gaano man kalaki ang nagawa po naming pagkakamali, gaano man po kalaki ang aming pagkukulang, gaano man po kalaki ang aming kalabisan, gaano man po kadami ang mga wrong decisions namin, and sometimes we are distracted, unaware po kami. Minsan, tutulog-tulog po kami. Minsan, hindi po kami nakikinig. At dahil po doon, kami po ay nahihiwalay. Alam po namin, Panginoon, na meron kang mas malaking puso para kami ay hanapin, para kami ay alalahanin, at hindi ka po tumigil na kami po ay hanapin. Nagawa mo pong iwan ng 99 para po sa amin. Alam po namin ang tingin mo po sa amin. Alam po namin ang identity po namin na kami ay iyong minahal. Kami ay napakahalaga sa iyong paningin. Na hindi mo po magawa. Naiwan na lang po kami basta-basta. Nahayaan na lang pong tuluyang mapahamak, gumawa ka po ng paraan, alang-alang sa amin. At natutunan po namin ngayong umaga pong ito na hindi po huli ang lahat. There's still hope dahil nandyan ka po.
ilagay mo po sa aming puso na every time we feel very distant, you are always reaching us out. Dalangin ko po, Panginoon, na matutunan din po namin yung heart na meron ka to reach other people, na share yung iyong goodness, that you are a good shepherd, that you can provide all of our needs, that you can restore us, that you can help us to feel safe, to feel home. Thank you so much, Lord. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, ng papuri, kadakilaan. Ikaw ang maluwalhati ngayon at magpakailanman. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.